Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po ay ating i-analyze itong naging laro ni World Champion Gukesh. Kasi nga after day 1, napakaganda raw ng ginawa niya na performance at nayanig ang tatlo pang kasama niya dito sa Clutch Chess Champion Showdown na sila Magnus Nakamura at Fabiano Caruana. May nag-request po, Coach, pakipasadahan naman po si Gukesh, ang tindi talaga ng ginawa niya. O yan, papasadahan natin. Unahin natin ang una niyang laro na nagkapisakan kay Nakamura at mamaya pa yung dalawa pa mga kamatsas ha. At bago tayo magsimula, masabi ko lang po, may announce ko lang na meron tayong every Friday, no? Chess for fun lang naman pero may prizes na tournament online. Gagawin po natin sa Lichess ang platform. Kaya sa mga interesado po in how to join, nasa comment section below lang po yung link ng tournament natin at lalagay ko rin po sa description below. Click nyo na mga kamatsas para maka-join po kayo every Friday ito, 7 PM Philippine time, naka-live streaming tayo. Ang ginawa ni Naka nag-D4, Knight F6 si Gukesh, C4, E6, Knight C3 pinasok ang Nimzo Indian, at nag-E3. Ito talaga yung nauuso ngayon sa level nila mga kamatsas. No? Dati, panahon nila Kasparov, Queen C2 eh. Pero ngayon, E3 lang. Nag-castling, Bishop D2, okay. Pinaghandaan kagad din Naka na kung ka-capturein yung knight, capture lang ng bishop, hindi siya madadamage ng double pawn. Nag-D5, ayan, para syempre, may intention na capturein yan mamaya, pero ang Nimzo talaga, yung sinusunod yung C5 para may pangbasagan talaga. At nag-Knight F3, C5, ayan na nga po. Main ingredient ng Nimzo Indian yan. Nag-A3, sinubukan ni Naka, ano ba talaga yung bishop mo? Baka hanggang forma lang yan. May ganon. Kinapture lang yung knight. Kasi kung aatras po, kakapturein na yung pawn eh. Capture, kinapture uli ang gitna, knight xd4, at nag-rook e8. Okay, rook e8. Okay. Kasi may e5 tapos d4. Yung may mga ganon na makakaatake ng maaga sa gitna. Knight F3. Ayan, umiwas. Okay, bookline pa ito. Knight C6, labas ang isa. Rook C1, E5. Ayan. At may intention na po si Gukesh na magdi-D4 na siya. Kinapture na. Kasi magpupush na yun eh. Knight XD5, Bishop B5. Okay, bookline pa. Pero binad mo ba na pala ng computer ito? Ano gusto ng computer? Bishop C4 lang. Ayan. By the way, yung unang laro po nila ni Nakatabla, pangalawang game ito nagkapisakan. Okay? Bishop C4 pala ang gusto ng computer dito, hindi Bishop B5. Pero bookline yung Bishop B5, nangyari pa yan. Bishop G4. Yan talagang laging ginagawa dyan. Kumaka-counter na ganyan, pin. Pero sa computer po, may novelty na mas malakas. E4 na pala tira dito. Naku, tatandaan ko to. New move, Wala pa sa libro to, pero yan ang malakas. E4 ang good move. Explore na lang natin sa mga darating na panahon. Pero ito talaga yung pinaka-bookline, Bishop G4. Kinapture na yung knight, capture, nag-queen A4. Okay, lumalabas, double attack. At nag-E4. Gulo ng laban talaga pag Nimzo, no? Knight D2, iwas, kinapture lang, capture, at nag-rook B8. Inatake muna ang B2. Nag-queen C2, depensa. May atake na rin sa pawn E4 at nag-queen D5, dinipensahan yung pawn. Nag-H3. Teka muna mga kamatsas, ba't ayaw mag-castling? Ano meron? Pag nag-castling, mag-rook BD8. Atake sa knight. Halimbawa, kung mag-knight C4, magbi-bishop D1. Grabe pala kalalim nito. Kapag nag-queen C1, iwas lang, sabay rook E6. Lilipat ang tori dyan, atakihin yung G2. Malalim. Malalimacious. Bago na naman yun, Malalimacious. Balik tayo. Nag-H3. Mapaparami na tayo ng ilalagay sa ating merchandise t-shirt. Blunderacious. Lundagacious. Balagbagacious. Malalimacious. H3, Bishop C8. Ayun, para dito naman po lilipat para hindi makapag-castling. Grabe yung mga bitawan ng idea sa kinaslingan na ni Naka. Pero atin munang silipin, what if capturein naman itong libreng pawn? Ano ba nasa likod niyan? Gaganon lang? Okay. Hindi makapag-castling kasi may bishop takes pawn.
O kailangan maunawaan natin eh. O pag nag G3 naman, magbi-bishop D7. Pag nag Rook C5, may Rook takes B2. Grabe talaga ang timplahan. Pag ipapatira mo sa computer, no, mapapasana all ka na lang eh. Sarap eh. Pag kinapture ito. Pag kinapture yung capture to. Timplado. O balik tayo. Kaya pala di magalaw-galaw yung libreng pawn sa C6. Nag-castling na lang. Bishop A6, sundot. Oy, meron na rin tayong sundotatious ha. Ilalagay natin yan sa merchandise t-shirt natin. Marami kayong mabibili. Iba-iba design. O Rook E1. Very soon, babalik po yung merchandise natin ha sa mga nag-request. Rook E1, umiwas lang sa pana. Nag-Bishop D3. Ayun, pinana na muna yung Queen. Baba. And then Rook E6. Ayan, para po masalo na under attack. Kasi yung pawn, Knight F1. Gusto ni Nakam paikutin ang kaniyang Yokabab sa kabila. Nag-H6 muna. Anong purpose ng H6? Pasingaw lang B4, Rook B5 para walang Rook C5, inabangan, Knight G3 at nag-A5. Ayun, para basagin na yung pawn sa B4. Ayun, nag-C5. Kasi pwede namang capturein to no? Pero gusto ni Gukesh pag C5, isi-C4 pa para yung bishop sa D3 talagang sementado. Queen D2. Okay. Purpose naman dito ni Naka. Sige, hindi mo kinapture ang pawn. Subukan mo lang capturing yan. May Rook takes bishop and then makukuha yung Torre. Pero pinako muna yung bishop. Knight E2. Yan, ililipat sa D4. Oo nga, lakas. Nag-Rook A6. Knight F4, double. Queen E5, ilag lang. At nag-Rook C1, pamatong. Pag kinain to kain, papasok. Pero kinain lang yung pawn. So, pinilahan yung pawn A3. Pero bagamat sa paningin natin, talagang totally malakas yan, hindi pala yan ang tamang tira. King H7 lang sa computer. King H7 lang. Prophylactic move lang, mga kamatyas. Pero kinapture, Queen A2. Okay, kakainin to. Tapos check, tapos kuha yun. Ayun, may ganun, Ayun, para may depensa. Knight E2. Ayan. Diyan na po na-confuse. Dito na sa posisyon na to na-confuse si Naka. Dapat daw po ang tira is Rook takes C4. Ganun na lang. Isabay na lang. Kain sabay Queen takes. Naku, mahirap ito. Psychologically, mahirap ito. Quality daw ng puti No? Knight E2, ililipat yata sa D4. King H7, good move by Gukesh. Knight D4 at nag-Queen C5. Rook A1, pinatungan para wag bumagsak yung A3. Queen B6, Queen D2, patong. Rook C1 na yan. Ito na nga po yung mga sa level ng mga ganito, nakakagutom na sandali. Bakit? Yung mga paislog-islog na ganyan. Yan ang nakakapagpabigay Yung ganyan, kailangan tibayan mo talaga gumanon. Yan yung mga, yan ang kailangan. Kailangan, pa rin, nasa kaisipan ka pa rin na tutok ka sa logical talaga na dapat atakihin Rook A1, depensa. Yun yung mga ganong islog-islog Yan ang wala ako, yan ang kulang ko sa kanila. Hindi kasi ako ganyan umislog Balagbag yung akin Rook B2, control muna. Queen G4, ayan na. Gulugulacious na. Yan. Gusto na kagad ng parang bago yung gulugulacious Para walang Queen G3, depensa muna, may threatening Rook B3. Okay. Kasi pagka kinain po ng knight, bitin yung Torre, ayun. Rook C1, kain. Napabagsak pa yung pawn. Grabe. Hirap na hirap ako kay Naka. Ganyan pala ang discarding dapat gawin kay Naka para mahirapan siya. Hirap ako kay Naka Galing C2. Gumanon. Rook A5. Kasi pag kinain to, anytime may Rook C5. Di makaporma si Naka Threat pa yung pawn sa H5. Queen G4, depensa. Ayun, kinapture dito. At hindi na po nakayanan ng mata ni Naka. Iniresign na niya. Sinuko na kasi. Ayun po. Pawn E3, bitin is coming pa. May Queen D2 pa mamaya. Grabe, ang dami na pong paparating. Congrats kay Gukesh sa kanyang first round robin score kay Naka. 1.5.5. Yan. Kanina nakita na po natin sa unang upload natin. Talo siya kay Magnus 1.5.5 siya kay Magnus Pero itong kay Fabiano Caruana na fresh champion palagi, dyan siya umiscore talaga. Silipin natin mga kamatyas. Partida na, black pa si Gukesh
C4, okay, English opening E5 pinasok ang main line ng English. H6, ganong H6 wala pang bishop pa. ang aga nun Bishop B4, kakainin ba yung knight? Talagang sa level nila talagang may hindi ka mauunawaan talaga, no? Malalim kasi yung mga preparasyon na nila Lalim D6 lang, knight GE2, knight C6, H3, yun. Ayan, mauunawaan mo pa para walang ganun. Mamaya, walang ganun. A6, ayun, maagang novelty. Bishop C5 po yung nasa libro pa. Bagong tira, bagong biryani itong A6. A3, Bishop C5, nag-B4, hinabol. Bishop A7, atras lang si Gukes, nag-D3. Okay. Para pakawalan naman ni Fabi yung bishop niya, knight D4. Okay. Pasok agad. Bishop E3 sinalubong, nag-C6 lang para protected yung D5. Nag-castling, king H2. Okay, para ilag na rin kasi kahit papano may mga tama-tama yan B5. Okay. F4, yan talaga ang tema niyan. Kailangan ang black must play sa king side, ang black naman sa queen side. Bishop G4 by world champion Gukes. Malupait. So pag kinain to kain. Ay oo nga pala mga kamatsas, naalala ko. So dito medyo bahagyang na-relief yung Indian. Alam nyo kung bakit? Ni 1.5 niya pala si Naka. Di ba nung nakaraan binato ni Naka yung king ni Gukes nung namatsas ni Naka? Dito tinalo niya sa first round robin. Ano po ito per day, double round robin sila kaya bugbugan talaga sila. Ewan ko lang sa mga susunod kung papabawi siya kay Naka. Tingnan natin. So Bishop G4 by Gukes. Pag kinain po kasi kain, check kuha yung bishop. Kaya obligadong i-ignore. Capture, knight B1. Aba, talaga kinapture lang yung pawn sa C4. Kinain. Kasi pag kinain ito mga kamatsas, pakita ko lang din po. For example, may knight E3 and then let's say queen C1. Kain, may ganun. Na kung saan yung knight mapipila yung development Mahirap, ipit yan. Ipit, ang lakas ng pawns. Kaya, ang ginawa ni Fabi, kinain na lang yung pawn. Tapos rook E8. Grabe, napasarap naman ng kaka-preparasyon si... Dapat daw pong tira ay bishop H5 na. Iwas na talaga. Wag nang pasarapin pa. Pinasarap Rook E8, kinain-kain. Queen F6. Kala ko knight E3 na. May push kasi tapos threat doon. Lalim ni Gukes Queen D3 para walang push. Ayun, gagano sisilip. Mamatchasin sa H2. Bishop H3. Grabe. Bakit pagka kinain to? Kinain nga. Pag kinain kasi to, may ganun. Ay, oo. Kain may check doon. Grabe. Unlupites. Boom. Yun Galing C5, yun lang. Blunderations mga kamatsas. Ang accurate play ay knight D4 lang. Tapos papakain lang ito. Ganun lang sana. Equal lang. Tapos perpetual check na lang yata imagine niyo knight D4 queen takes tapos king H1 check ulit. Kaso gumanon. Tepox, kinain yung knight. Kain. Ayun, aray ko. Sakit. Queen G2. Kain ulit. Check. Tusok. Rook F2. Kung sa bagay, lamang pa rin ng isang pesa. Dami palang pesa ni Pabi. Queen E6 para susundot ng check doon. Binad mo ba ng computer? Ang accurate po kasi ay Queen F5. Yun lang. Mahirap na kasing makita. Nakaka-confuse talaga yan. Kasi pag kinain nga naman to, may rook C8, may ganun pa. May check sa ilalim. Paano kung mag-develop lang knight D2? Sabay dito. Lalim. Threatening queen takes knight kasi nakapin. Malalim. Pag nag-king H1, kakainin ito, kain, sabay rook D8. Atakihin to. Yun lang. Doon lang matatapos. Doon matatapos. Malayo at malalim. Grabe pala yun, pero nag-queen E6 King H2. Kinain na, kain, push. Another bad move. Yun lang. Dapat daw C5. Okay. Para pag kinain-kain, meron pa rin potential to connected pass pawns. Ayun. B3, knight C3, rook D8, rook E1, queen C4, rook C1. Di na rin alam ni Fabi kung anong gagawin niya kasi nakakairita po yung pass pawn talaga
Rook D3, atake. Queen E2 pag kinapture, may ganun kasi. Nag C5, ayun. Bad move na naman si world champion. Dapat daw pong tira ay B2. Queen takes B2 tapos Queen D4. Aray ko. Ayoko ipakain yung pawn kung ako black. Or C5, check, gumanon, check, huli, and then C4. C4. Kinain. Ganon. Obligado rook B4. Okay. Dito mga kamatsas, pakiguess nyo po ang brilliant move na binitawan ni world champion. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook D4, sacrifice. Pag kinain, makaka-queen. Di kinain na lang yung pawn. Aray ko. Aray ko. Mas maganda, ang tira daw knight C3. Knight C3, oo nga no, knight C3 lang. Pag kinain, may protection naman Oo nga, gaganon lang yan. Tapos knight B1, tapos na. Kuha na yung pawn. Namalikmata, ano nangyari kay Fabi? Ang ginawa niya, kinain yung kain. Parang wala lang so dito po, rook and pawn ending lamang ng isang pawn, pero yan, medyo mahaba pa to. Gumanon, ganon, ganon, ganon. Mahabang pakiramdaman ito. Parang may pagka-drawish nga Gumanon. Ganon, ganon, ganon. Okay, check. Ganon, check. Gumanon, check. Ganon. Ayun, para atakihin yung chumek muna. Naunahan ng kain. Check, ganon, ganon. Yun ang pinagkaiba. So, yun po ang pinagkaiba, no? Ito po ang kailangang alam natin na rook and pawn ending. Ha? Check, kain, kain. Ayun, blunderatious. Kain. Bakit hindi na lang king F1? Persado yata king F1 kaso pag ng king F1 po kasi check ganon, may ganon na. Kakainin na to pala. Ayan. So ito po yung winning winning version na ng rook and pawn ending. Dapat pala ang tira, wala naman tira. Parang wala na rin pala, talo na rin pala kasi nasimplihan po Wala may ganon ang bilis niyan kumpara dito. Ang bilis Ayun, magkukwin na, nag-resign na po kasi pag angat queen. Di pa makatulak yung pawn. Grabe. Actually po, sa dalawang games nila ni Fabi, ang naging score nila ay 2-0 si Fabi. Binokya ni Gukesh. Di ko na po ipapakita yung isa. Mga kamatya, sapat na po ito sa nag-request sa atin na ipakita kung bakit nag-leading si Gukesh after day 1. Leading Tingnan nyo po yung standing. Yan leading Ang score ay 4 points. Magnus 3.5 points, Hikaru Nakamura 3 points, 1.5 points. Kulelat pa si Fabiano Caruana ng Malaon. Yan, fresh US champion yan, 4 times US champion yan. Kaso nga lang, nag-iba na timpla. Andito na kasi sila Gukesh, andito na sila Magnus Carlsen. Pero meron pa po silang 2 days pa ng double round robin. Kaya magkakaalaman pa kung ilang rounds ba sila mga kamatsas. Silipin ko nga lang po sa format. Ilang ba sila? Ayan double round robin, time control, 10+5. Ayan ito po yung prices nila Ayan round robin 1, $1,000 per win. Round robin 2, $2,000 per win. Round robin 3, $3,000 per win. Grabe naman yun. Sana all. Pwede ba ako makasali dito kahit kulelat? Okay na. Patak-patak na. Ay, nako. Sarap ng budget nila. Mayaman talaga sino ba? Singfield Cup ba yung may-ari ng St. Louis? Ang galing Sana magkaroon din yan sa atin. Kaso napakalaking pera niyan mga kamatsas. Ang champion lang nito 120,000. Magkano yan? Mahigit 6 na milyong piso. Parang ka lang namulot. Nagpalaro ka lang ng 4 na players. Grabe. Mahigit 20 million pesos yata budget nila dito. Kasama yung venue, bayad sa arbiters, etc. etc. Gumagastos sila 20 million pesos katumbas. Grabe, may mga pa yan, appearance fee pa yan sa mga players. Hindi pa naglalaro yan, big time na kagad sila grabe. Napapasana all ka na lang. Ayan po mga kamatsas, maraming salamat po. At may paparating pa tayong mga updates at nandito lang po si Coach. Sa mga gusto pong maki-join sa atin sa live streaming natin ng Friday, kung tawagin ni Kamatsas, Friday night. Tournament po yon, pwede kayong sumali. Lichess tournament yon. Okay, how to register? Tingnan nyo lang po sa comment section below, nakapin
Dire-diretso na yon. Makakasali na kayo mga kamatsas. Okay? Every Friday po yon at 7 p.m. may mga prizes yon. Siguradong kayang-kaya nyong mag-join mga kamatsas. Siguraduhin ko talaga yan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.